Halika anak ko, para magkaroon ka ng lakas. Ito ang kuwento ng isang babaeng Ruso na 3 araw na hindi kumain dahil naubusan ng pera sa Bantayan Bay, Pilipinas at ang mangkok ng arroz caldo na nagligtas ng kanyang buhay. Inihandog ng isang matandang nagtitinda ng sampagita sa perlas na ito ng baybayin ng Pasipiko ng Pilipinas, kung saan hinahalikan ng asul na alon ang ginintuang buhangin. Isang kwento na pumukaw sa puso ng milyon-milyon noong 2022. Sa gitna ng bagyo ng pandemya at ang mahigpit nitong restriksyon, isang dalaga mula sa malayong Russia na nagngangalang Elena ay napadpad sa hindi inaasahang sitwasyon, walang pera, walang pagkain at walang matirhan. Nag-ayuno siya sa loob ng 3 mahahabang araw, nang hihina sa gilid ng daan. Ngunit sa sandaling iyon, nang tila lubos na ang kawalan ng pag-asa, isang mapagpakumbabang lola na nagtitinda ng sampagita na may pusong mas malawak pa sa karagatan, ang nag-abot sa kanya ng kamay, isang mangkok ng mainit na arroz caldo, isang maliit na tableta, at ang mainit na yakap ng sangkatauhan ang nagpabago sa kapalaran ni Elena magpakailanman. Hindi lamang ito kuwento ng paghahanap buhay, kundi isang awit ng kabutihan tungkol sa kung paano maging ilaw ang mga estranghero sa dilim ng bawat isa. Nagsimula ang kwento isang hapon ng Marso, nang ang kalangitan ng Bantayan Bay ay nilulubog sa kulay kahel, pula at bermelyon. Si Elena, isang 26 anyos na dalaga na may ginintuang buhok at matang asul tulad ng lawa, ay nangangarap ng isang paglalakbay ng kalayaan sa Pilipinas. Nag-ipon siya sa loob ng maraming taon, iniwan ang lamig ng Russia upang hanapin ang tropikal na lupain kung saan umaasa siyang makatagpo ng kapayapaan at ng mga ngiting nag-aanyaya. Ang Bantayan Bay, kasama ang makulay nitong mga pamilihan sa gabi, ang mga bangka ng mga mangingisda na nakadaong sa luk, at ang amoy ng pagkaing kalye, ay tila perpektong destinasyon, ngunit may ibang plano ang tadhana. Ilang linggo pa lamang matapos siyang dumating, biglang bumagsak sa kaguluhan ang mundo. Kinansela ng pandemya ang mga internasyonal na flight. Ang pagbabawal sa mga flight mula sa Russia ay nag-iwan kay Elena at sa daan-daang iba pang turista na stranded sa Pilipinas. Sa simula, hindi gaanong nag-alala si Elena. Inakala niya na babalik sa normal ang lahat sa loob ng ilang linggo. Tumira siya sa isang maliit na pension house, sinisikap tipirin ang bawat piso upang magkaroon ng oras, ngunit ang mga linggo ay naging buwan at unti-unting naubos ang kanyang pera. Hindi siya makahanap ng trabaho dahil sa hadlang sa wika at sa mahigpit na regulasyon. Ang mga kasama niya sa paglalakbay na nakasama niyang tuklasin ang baybayin ay isa-isang umalis. Iniwan siyang mag-isa sa kanyang maliit na inuupahang silid. Araw-araw ay isang beses lang siyang kumakain, kung minsan ay isang piraso lang ng tinapay o ilang saging na binili sa palengke. Sinikap niyang panatilihin ang ngiti, sinasabi sa sarili na magiging maayos ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang lumaki ang takot. Paano kung maubusan siya ng pera at kung hindi na siya makauwi? At dumating ang mapait na araw na iyon. Isang umaga, nang buksan niya ang kanyang pitaka, natuklasan ni Elena na kaunti na lang ang kanyang natitirang piso, hindi sapat kahit para makabili ng isang bote ng tubig. Naubos niya ang kanyang huling sentimo at wala siyang paraan para kumita pa. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang ni isang numero ng telepono na matatawagan para humingi ng tulong. Tumayo ang dalaga sa harap ng salamin, tinitingnan ang kanyang pagod na mga mata, at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang ganap na kawalan ng magawa. Ayaw niyang lumabas, ayaw niyang harapin ang tingin ng mga estranghero, ngunit nagsimula siyang lamunin ng gutom. 2 araw na siyang walang laman ang sikmura, maliban sa kaunting tubig. Nanginig ang kanyang katawan, nahihilo siya, at halos hindi na siya kayang suportahan ng kanyang mga binti. Nagpasya si Elena na lumabas ng kanyang silid. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, alam lang niya na kailangan niyang gumawa ng paraan para mabuhay. Gumala siya sa mga lansangan ng Bantayan Bay sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa tropiko. Ang amoy ng mga karinderya, ang ingay ng mga nagtitinda, lahat ay tila nang uuyam sa kanya. Huminto siya sa tabi ng isang puno ng mangga, umupo sa bangketa. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at lumabo ang kanyang paningin, hindi lamang dahil sa pawis, kundi dahil sa mga luha na hindi niya mapigilan. Naalala niya ang kanyang pamilya, ang Russia, ang mga araw na walang alalahanin. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pangarap? Mawawala na ba siya sa baybaying ito nang walang nakakaalam? Sa sandaling iyon, isang maliit na anino ang lumitaw.
Isang matandang babae na may puting buhok at mukhang tinamaan ng araw ang dahan-dahang naglalakad sa kalsada. Nakasuot siya ng isang luma at kupas na damit at may hawak na kumpol ng lukot na mga sampagita. Ang lola, na makikilala ni Elena sa kalaunan bilang Aling Nena, ay isang naglalako sa Bantayan Bay. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Sa edad na halos 70, kailangan pa rin niyang magtrabaho araw-araw sa ilalim ng sikat ng araw o ulan. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging may ningning ng init, isang katatagan na taglay lamang ng mga nakalampas sa maraming pagsubok. Nang makita niya si Elena, isang payat na dayuhan na nakaupo sa bangketa, huminto siya. May isang bagay sa anyo ni Elena ang pumukaw sa puso ni Aling Nena. Hindi niya kailangang intindihin ang wika, hindi niya kailangang malaman ang kwento. Naramdaman lang niya na kailangan ng tulong ng dalagang ito. Lumapit si Aling Nena, inilagay ang isang kamay sa balikat ni Elena. Ang dalaga ay lumingon, na may namumulang mga mata, at tumingin kay Aling Nena. Hindi nagsasalita ng Ruso si Aling Nena at hindi naiintindihan ni Elena ang Filipino, ngunit ang wika ay hindi naging hadlang nang ang puso ang nagsalita. Kinawayan niya si Elena upang manatili doon at umalis. Hindi alam ni Elena kung ano ang gagawin ni Aling Nena. Inisip lang niya na baka aalis din ito tulad ng iba. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik si Aling Nena. May dala siyang isang mangkok ng mainit na arroz caldo at isang bote ng tubig. Ginamit niya ang kaunting perang kinita niya sa pagtitinda ng sampagita upang bilhan ng pagkain ang dalagang estranghero. Tinitigan ni Elena ang sabaw. Ang umuusok nitong amoy ay nagpaingay sa kanyang tiyan. Nanginig siya habang hawak ang kutsara. Ngunit bago kumain ay hinawakan niya ang kamay ni Aling Nena at bumulong ng pasasalamat sa Ruso. Bagamat alam niyang hindi siya naiintindihan, ang sabaw na iyon ay hindi lamang pagkain, ito ay buhay, ito ay pag-asa. Ito ang patunay na sa magulong mundong ito ay mayroon pa ring mga taong handang tumulong sa isang estranghero. Kinain ni Elena ang bawat kutsara. Bumagsak ang kanyang mga luha na nahalo sa maalat na sabaw. Umupo si Aling Nena sa tabi niya nang tahimik na may ngiting kasindami ng pag-aliw ng isang ina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Elena na hindi siya nag-iisa. Hindi niya alam na ang sandaling ito ay simula pa lamang ng isang kuwento na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang mainit na mangkok ng arroz caldo sa mga kamay ni Elena ay tila isang maliit na himala sa gitna ng bagyo ng buhay. Bawat kutsara, gaano man kasimple, ay nagbigay sa kanya ng bagong sigla na nagahon sa kanya mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Sa tabi niya, patuloy na nakaupo si Aling Nena. Ang kanyang mabubuting mata ay hindi lumayo sa dalaga. Sa ilalim ng nagliliwanag na araw ng Bantayan Bay, dalawang estranghero na walang karaniwang wika, walang iisang pinagmulan, ay pinagbuklod ng isang di nakikitang ugnayan ng kabutihan. Ngunit hindi doon natapos ang kwento. Ang sabaw ay simula pa lamang. Isang maliit na apoy na sumindi sa puso ni Elena na nagtulak sa kanya na gumawa ng mga desisyon na hindi niya kailanman naisip. Pagkatapos kumain, naramdaman ni Elena na dahan-dahang bumabalik ang kanyang lakas. Hindi na siya nanginginig, hindi na umiikot ang kanyang ulo. Ngunit nang mawala ang gutom, bumalik ang pagkabalisa. Wala pa rin siyang pera o matutuluyan at nananatiling makapal na ulap ang hinaharap. Tinitigan niya si Aling Nena, ang maliit na babaeng may payat na mga kamay, at nagtaka kung bakit ang isang kasing humble niya ay handang tumulong sa isang estranghero. Tila nababasa ang pagkalito sa mga mata ni Elena, ngumiti lang si Aling Nena at sininyasan siyang sumunod. Nag-alinlangan si Elena, ngunit tumayo at sinundan si Aling Nena sa maalikabok na mga kalye ng Bantayan Bay. Dumaan sila sa makikitid na eskinita kung saan nagsisiksikan ang mga simpleng bahay, kung saan naghahalo sa hangin ang amoy ng tuyong isda at ang ingay ng mga batang naglalaro. Hindi alam ni Elena kung saan siya dinadala ni Aling Nena, ngunit may isang bagay sa matanda ang nagbigay sa kanya ng tiwala. Sa wakas, huminto sila sa harap ng isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada kung saan abala sa pagluluto ang isang babaeng nasa katamtamang edad. May sinabi si Aling Nena sa babae sa Filipino na may mga senyas patungo kay Elena. Nanatili ang dalagang Ruso sa katahimikan. Nagmamasid, sinusubukang hulaan kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, bumalik si Aling Nena. Ibinigay niya kay Elena ang isa pang bote ng tubig at isang maliit na sobre na may gamot. Ito ay mga tableta para sa sipon at lagnat.
isang bagay na naisip niyang maaaring kailanganin ng dalaga para ganap na gumaling. Kinuha ni Elena ang gamot na may buhol sa lalamunan. Hindi siya makapaniwala na isang nagtitinda ng sampaguita na marahil ay nahihirapan din sa buhay ang handang gumastos ng kanyang pera para bilhan siya ng gamot. Nais niyang magsalita, nais niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ngunit ang hadlang sa wika ay tanging pinayagan siyang higpitan ang kamay ni Aling Nena na may luha sa kanyang mga mata. Tapik ni Aling Nena ang kanyang balikat, tulad ng isang lola na umaaliw sa kanyang apo, at sininyasan siyang magpahinga. Ang babae sa karinderya, marahil ay kaibigan ni Aling Nena, ay nagdala ng isang upuang plastik at inanyayahan si Elena na umupo. Umupo ang dalaga, naramdaman ang init ng mga estrangherong ito at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw ay naramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Ngunit sa loob ni Elena, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanya. Paano siya magpapatuloy? Ayaw niyang maging pabigat sa mabubuting taong ito. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang mabuhay, upang makatayo sa sarili niyang mga paa. Habang nakaupo sa karinderya, nagsimulang pag-isipan ni Elena ang kanyang mga pagpipilian. Maaari siyang subukang maghanap ng pansamantalang trabaho, bagamat ang wika ay isang malaking hadlang, o maaari siyang makahanap ng paraan upang makipag-ugnayan sa embahada ng Russia. Ngunit hindi rin ito madali dahil wala siyang pera para maglakbay o makapag-internet. Bawat ideya ay nagdadala sa kanya sa isang sulok at muling sumingit ang takot sa kanyang isipan. Samantala, hindi umalis si Aling Nena. Umupo siya malapit kay Elena, patuloy sa pagtitinda ng kanyang natitirang mga sampaguita. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang dalaga at ngumingiti na tila sinasabing magiging maayos ang lahat. Pinagmasdan siya ni Elena at nagsimulang makita na si Aling Nena ay hindi lamang isang karaniwang nagtitinda. May isang bagay sa kanya, isang katatagan, isang napakalawak na puso na nagpaalala sa kanya na kaya rin niyang lampasan ang mga pagsubok. Nahiya si Elena sa pag-iisip na sumuko, samantalang ang isang matanda na may napakahirap na buhay tulad ni Aling Nena ay kaya pa ring ngumiti at tumulong sa iba. Bakit siya, isang dalagang babae, hindi makakahanap ng sarili niyang landas? Nang dumating ang hapon, ang Bantayan Bay ay nalubog sa isang makulay na paglubog ng araw. Si Elena, bagamat pagod pa rin, ay nagsimulang makaramdam ng sinag ng pag-asa. Nagpasya siyang hindi siya maaaring manatili doon. Kailangan niyang kumilos. Lumingon siya kay Aling Nena. Sinubukan niyang gumamit ng body language upang itanong kung may alam itong lugar kung saan siya makakahanap ng trabaho. Si Aling Nena, bagamat hindi lubos na nakaintindi, ay tumango at sinenyasan siyang maghintay. Tinawag niya ang babae sa karinderya at masigla silang nag-usap. Hindi naiintindihan ni Elena kung ano ang pinag-uusapan nila, ngunit naramdaman niya ang sigla sa kanilang tono. Sa wakas, lumingon ang babae sa karinderya kay Elena. Gamit ang ilang simpleng salita sa Ingles, ipinaliwanag niya na maaari siyang subukang pumunta sa isang sentro ng tulong sa turista sa sentro ng bayan. Bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Isang sentro ng tulong para sa mga turista. Marahil iyon ang kanyang pagkakataong makahanap ng tulong o kahit direksyon man lang. Tinitigan niya si Aling Nena na nakatayo na at naghahanda ng umalis. Bago umalis, inilagay ni Aling Nena ang kaunting pera sa kamay ni Elena. Marahil iyon na ang lahat ng kinita niya sa araw na iyon. Umiling si Elena, sinusubukang tanggihan ito, ngunit ang matigas na tingin ni Aling Nena ang nagpatinag sa kanya. Mahigpit niyang niyakap si Aling Nena, muling bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi lamang ito pasasalamat, kundi isang malalim na paggalang sa isang taong nagturo sa kanya ng aral tungkol sa kabutihan at katatagan. Umalis si Aling Nena. Iniwan si Elena na may bagong pag-asa. Tumayo ang dalaga, mahigpit na hawak ang pera at gamot sa kanyang kamay, determinado na huwag baliwalain ang kabaitan ni Aling Nena. Makakahanap siya ng paraan upang mabuhay, upang patunayan na ang arroz caldo at tulong ni Aling Nena ay hindi nasayang. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay nagsimula ng kumalat ang kwento niya at ni Aling Nena. Ang mga taong nakasaksi sa eksena sa kalye, ang mga tao sa maliit na karinderya, ay nagsimulang ikwento ang tungkol sa babaeng Ruso sa matandang nagtitinda ng sampagita. Mabilis na kumalat ang balita na parang apoy at sa lalong madaling panahon, ang buong Bantayan Bay ay bumubulong tungkol sa isang nakapupukaw na kwento. Samantala, sinimulan ni Elena ang kanyang bagong paglalakbay. Naglakad siya patungo sa sentro ng bayan,
dala ang pag-asa at pasasalamat, ngunit ang daan sa unahan ay puno pa rin ng mga hamon. Makakahanap ba siya ng tulong? Malalampasan ang hadlang sa wika at ang mga kahirapan sa pagsisimula muli? At higit sa lahat, magkakaroon ba siya ng pagkakataong makita muli si Aling Nena, ang nagligtas ng kanyang buhay, upang buong pusong magpasalamat? Hindi pa tapos ang kwento ni Elena at ang mga susunod na araw ay magiging patunay ng kapangyarihan ng kabutihan at pagtitiyaga ng tao. Sa ilalim ng nagliliyab na paglubog ng araw sa Bantayan Bay, naglakad si Elena sa kalsada patungo sa sentro ng bayan, puno ng determinasyon, ngunit may halong kaba. Ang kaunting pera na inilagay ni Aling Nena sa kanyang kamay, kasama ang gamot at isang bote ng tubig, ay ang lahat ng mayroon siya. Hindi lamang ito mga ari-arian, kundi mga simbolo ng kabutihan, pag-asa at paalala na hindi siya dapat sumuko. Ang daan sa unahan ay mahaba at maalikabok, ngunit ang bawat hakbang ay patunay ng pagbabago sa kanyang kaluluwa. Mula sa isang mahina at desperadong babae, si Elena ngayon ay may dalang maliit na apoy na sinindihan ng pagmamalasakit ng isang matandang nagtitinda ng sampaguita. Ang sentro ng Bantayan Bay, kung saan patungo si Elena, ay isang abalang lugar na may mga hotel, kainan at mga information counter para sa turista. Ngunit para sa isang hindi nagsasalita ng Filipino at walang pera, ang lugar na ito ay kapwa oportunidad at hamon. Nang dumating siya sa sentro, gabi na. Ang mga ilaw ng neon ng mga kainan at tindahan ay nagpapaliwanag sa kalye, ngunit lalo lang nitong ipinaramdam kay Elena na mas nawawala siya. Tumayo siya sa harap ng isang malaking karatula na may impormasyon sa Filipino at kaunting Ingles. Sinubukan niya itong basahin at sa kabutihang palad ay nakita niya ang isang linya ng teksto. Sentro ng tulong sa turista para sa mga dayuhan. Eksaktong iyon ang binanggit ng babae sa karinderya. Huminga ng malalim si Elena, inayos ang kanyang buhok na basa ng pawis at pumasok. Ang maluwag na lugar ay may ilang empleyado na nagtatrabaho. Isang dalaga na tila empleyado ang tumingin at ngumiti kay Elena. Si Elena, bagamat pagod, ay sinubukang gantihan ang ngiti nito. Nagsimula siyang magsalita sa Ingles. Nanginig ang kanyang boses habang isinasalaysay ang kanyang sitwasyon. Siya ay isang turistang Ruso na na-stranded dahil sa pagbabawal sa mga flight, walang pera, walang matuluyan at kararating lang na 3 araw na hindi kumakain. Nakinig ang empleyado at dahan-dahang lumitaw ang simpatiya sa kanyang mga mata. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Sofia, isang volunteer sa sentro, at nangako siyang tutulungan si Elena sa lahat ng makakaya niya. Dinala ni Sofia si Elena sa isang maliit na sulok kung saan may mesa at ilang upuan. Dinalhan niya ito ng isang baso ng malamig na tubig at ilang biskwit at nagsimulang magtanong pa. Isinalaysay ni Elena ang buong kwento mula sa kanyang pangarap na maglakbay sa Pilipinas hanggang sa kanyang mga araw na stranded at lalo na ang kanyang pagkikita kay Aling Nena. Nang marinig ang tungkol sa matandang nagtitinda ng sampagita, ngumiti si Sofia na tila nakarinig na ng maraming kwento tungkol sa mabubuting tao sa baybaying iyon. Ipinaliwanag ni Sofia na ang sentro ay makakatulong sa kanya na makipag-ugnayan sa embahada ng Russia, magbigay ng pansamantalang matutuluyan at makahanap pa ng panandaliang trabaho upang makasuporta sa sarili. Ang mga salita ni Sofia ay parang sinag ng liwanag sa dilim. Naramdaman ni Elena na nabawasan ang kanyang pasanin. Hindi na niya kailangang gumala sa mga kalye, hindi na niya kailangang matakot na wala siyang makakain. Ngunit sa loob niya ay nagsimulang lumitaw ang isa pang damdamin, isang malalim na pasasalamat kay Aling Nena. Kung wala ang arroz caldo, kung wala ang paghikayat ni Aling Nena, marahil ay wala siyang lakas upang makarating doon. Tinanong niya si Sofia kung may paraan para muling mahanap si Aling Nena upang lubos siyang mapasalamatan. Tumango si Sofia. Sinabi niya na sa Bantayan Bay, ang mga nagtitinda ng sampagita tulad ni Aling Nena ay kadalasang may nakatakdang ruta. Nangako siyang tutulungan si Elena na hanapin siya, ngunit kailangan muna niyang tiyakin na makapagpapahinga at makapagpapagaling si Elena. Nang gabing iyon, dinala nila si Elena sa isang maliit na pension house na inayos ng sentro. Hindi ito marangya, isang simpleng silid lang na may lumang kama at maingay na bentilador, ngunit para kay Elena ay parang paraiso ito. Humiga siya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw at naramdaman ang seguridad. Bago matulog, naisip niya si Aling Nena, ang mainit na arroz caldo at ang mga estranghero na nag-abot sa kanya ng kamay.
Ipinangako niya sa sarili na kung malalampasan niya ang pagsubok na ito, makakahanap siya ng paraan upang makaganti hindi lamang kay Aling Nena, kundi sa buong lupa ng Bantayan Bay. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Elena ang isang bagong paglalakbay. Sa tulong ni Sofia, nakipag-ugnayan siya sa embahada ng Russia. Nangako sila na tutulungan siyang palawigin ang kanyang bisa at makahanap ng paraan upang makauwi sa sandaling matanggal ang pagbabawal sa mga flight. Habang naghihintay, ipinakilala ni Sofia si Elena sa isang grupo ng mga lokal na volunteer na nagtatrabaho upang tulungan ang mga stranded na turista at ang mga nangangailangang residente ng lugar. Bagamat mahina pa rin at hindi sanay sa bagong kapaligiran, nagpasya si Elena na sumali. Naisip niya na ito ang kanyang paraan upang makaganti, upang maramdaman na hindi lamang siya tumatanggap kundi nakakatulong din. Hindi madali ang pagboboluntaryo. Kinailangan ni Elena na matutong makipag-usap sa simpleng Filipino, magtrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw, at kung minsan ay harapin ang kuryosidad ng mga lokal na residente. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, naramdaman niya na siya ay lumalakas. Tumulong siya sa pamamahagi ng pagkain sa mga nangangailangang pamilya, sa paglilinis ng mga dalampasigan at maging sa pagtuturo ng ilang salita sa Ingles sa mga bata ng bayan. Ang mga ngiti ng mga bata, ang taos-pusong pasasalamat ng mga residente ang nagparamdam sa kanya ng kahulugan ng buhay. Nagsimula niyang mahalin ang Bantayan Bay, hindi lamang dahil sa kagandahan nito kundi dahil sa mga tao nito. Samantala, kumalat na ang kwento ni Elena at ni Aling Nena sa buong bayan. Ang mga taong nakasaksi sa eksena sa kalye ay ikinuwento ito sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga pamilya, at di nagtagal, nagsimulang pag-usapan ng buong komunidad ang babaeng Ruso at ang matandang nagtitinda ng sampagita. Ang ilang tao ay pumunta pa sa sentro upang magtanong tungkol kay Elena, nagdadala ng maliliit na regalo tulad ng prutas o tinapay. Naramdaman ni Elena ang pagkaantig ng kanyang puso sa kanilang pagmamalasakit, ngunit ang higit niyang hinahanap-hanap ay ang muling makita si Aling Nena. Hiniling niya kay Sofia at sa mga volunteer na magtanong tungkol sa kanya. Inilarawan niya ang matanda na may puting buhok at luma at kupas na damit, ngunit ang Bantayan Bay, bagamat maliit, ay isang lugar kung saan madaling mawala ang mga naglalako tulad ni Aling Nena sa dami ng tao. Lumipas ang panahon at dahan-dahang nakibagay si Elena sa kanyang bagong buhay. Hindi na siya ang desperadong babae na nakaupo sa gilid ng daan. Nakahanap siya ng layunin, isang komunidad, at isang dahilan upang magpatuloy, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Si Aling Nena, ang nagligtas ng kanyang buhay, ay nananatiling isang mahalagang bahagi na kailangan niyang muling hanapin. Mahahanap ba niya siya? Magkakaroon ng pagkakataong magpasalamat o gumawa ng isang bagay upang suklian ang kanyang kabaitan. Nagpatuloy ang kwento ni Elena at ang kanyang mga araw sa perlas ng baybayin ng Pilipinas ay magdadala ng higit pang mga sorpresa. Ang araw sa umaga ay sumisilip sa mga palma. Nilulubog ang Bantayan Bay sa isang mainit at ginintuang liwanag. Nagising si Elena sa kanyang maliit na inuupahang silid, nakakaramdam ng bagong enerhiya sa bawat paghinga. Halos isang buwan na ang lumipas mula nang siya ay himatayin sa gilid ng daan at ang kanyang buhay ay ganap na nagbago. Mula sa pagiging isang nawawalang turista, siya ay naging bahagi ng komunidad ng mga volunteer ng bayan na ginagabayan ng pasasalamat at determinasyon na suklian ang kabutihan sa lupaing ito. Ngunit sa kanyang puso, ang imahe ni Aling Nena, ang babae ng arroz caldo na nagligtas ng kanyang buhay, ay nananatiling patuloy na hinahanap-hanap. Nais niyang makita siyang muli, magpasalamat, ikwento kung paano binago ng arroz caldo na iyon ang kanyang buhay. Araw-araw ay inilaan niya ang kanyang oras upang magtrabaho kasama ang grupo ng mga volunteer. Magkasama nilang ipinamamahagi ang pagkain sa mga nangangailangang pamilya, nililinis ang maruruming dalampasigan, at nag-oorganisa ng maliliit na klase para sa mga bata. Bagamat mahirap ang trabaho, nakahanap si Elena ng kagalakan sa bawat ngiti ng mga taong kanyang tinutulungan. Natuto siya ng ilang simpleng parirala sa Filipino tulad ng, "Kumusta po? Salamat po at ang ganda." Sapat na upang makipag-usap sa mga lokal na residente. Mahal na mahal siya ng mga bata ng bayan. Tinatawag siyang Ma'am Elena at gustong-gusto nilang pakinggan ang kanyang mga kwento tungkol sa malayong Russia. Bawat tingin niya sa kanilang malilinaw na mata
Naaalala ni Elena ang mabait na tingin ni Aling Nena at sinasabi niya sa sarili na kailangan niya itong hanapin. Si Sofia, ang volunteer ng sentro ng tulong, ay naging matalik na kaibigan ni Elena. Hindi lamang siya tinulungan itong umangkop, kundi tinulungan din siya sa kanyang paghahanap kay Aling Nena. Nagtanong sila sa lahat ng palengke, eskinita at mga tindahan ng pagkaing kalye. Inilarawan nila ang matanda na may puting buhok, luma at kupas na damit at isang kumpol ng sampagita sa kamay. Ngunit ang Bantayan Bay, bagamat maliit, ay isang lugar kung saan madaling mawala ang mga naglalako tulad ni Aling Nena sa dami ng tao. May nagsabi na nakita raw ang matanda sa night market. Sabi ng iba ay madalas itong dumadaan sa tabing dagat. Bawat bakas ay nagbigay ng pag-asa kay Elena, ngunit nagtatapos din sa pagkadismaya. Nagsimula siyang mag-alala. Nandyan pa kaya si Aling Nena? Ayos lang kaya ang kanyang kalusugan? Ang mga tanong na iyon ay bumabagabag sa kanyang puso. Samantala, ang kwento ni Elena at ni Aling Nena ay lumampas na sa Bantayan Bay. Mabilis na naging viral ang isang post sa social media mula sa isang nakasaksi sa maliit na karinderya. Ang post ay isinalaysay ang eksena ng isang nanghihinang babaeng dayuhan at isang matandang nagtitinda ng sampagwita na nag-abot sa kanya ng kamay. May kasama itong panawagan sa lahat na ipalaganap ang kabutihan, libu-libong shares, daan-daang komento. Hindi lamang ang mga Pilipino ang naantig sa kwento, kundi pati na rin ang mga internasyonal na turista. Maraming tao ang nagsimulang tawagin itong kwento ng arroz caldo, isang simbolo ng kabutihan sa panahon ng kahirapan. Si Elena, nang hindi nalalaman ang kanyang lumalaking kasikatan, ay naging inspirasyon para sa marami. Isang hapon, habang tinutulungan ni Elena ang grupo ng mga volunteer sa pamamahagi ng pagkain sa isang mahirap na komunidad, tumakbo si Sofia na may masayang mukha. Dinala siya sa isang sulok at sinabi sa kanya na mayroon siyang balita tungkol kay Aling Nena. Sinabi ng isang tindero sa night market na madalas daw lumalabas ang matanda malapit sa tabing dagat sa gabi, nagtitinda ng sampaguita sa mga turista. Naramdaman ni Elena na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na siya makapaghihintay pa. Nang gabing iyon, nagpasya silang pumunta sa tabing dagat sa pag-asang makita si Aling Nena. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang dalampasigan ng Bantayan Bay ay kumikinang na parang isang pintura. Ang tunog ng mga alon, ang tawanan ng mga turista, lahat ay lumikha ng isang payapang eksena. Ngunit si Elena ay nakatuon lamang sa paghahanap ng isang pamilyar na anino. Naglakad sila sa tabing dagat. Nagtatanong sa bawat tindero, sa bawat turista. Sa bawat pagkakataon na makakita siya ng isang matanda, pinipigil ni Elena ang kanyang hininga upang muling madismaya nang matuklasan na hindi ito si Aling Nena. Matapos ang mahigit 2 oras ng paghahanap, nagsimulang mag-alala si Sofia na baka mali ang kanilang dating, ngunit hindi sumuko si Elena. Huminto siya at tumingin sa dagat, bumubulong sa kanyang sarili. Lola, kailangan kitang hanapin. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Parang isang himala, hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. Itinuro niya ang isang sulok ng dalampasigan. Doon, sa ilalim ng isang mahinang ilaw, isang matandang babae na may puting buhok ang may hawak na kumpol ng sampagita, dahan-dahang naglalakad. Naramdaman ni Elena ang buhol sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang lumapit sa matanda. Ang kanyang puso ay bumibilis na parang sasabog. Nang lumapit siya, agad niya itong nakilala. Si Aling Nena iyon, ang luma at kupas na damit, ang payat na mga kamay, at ang mabait na tingin ay hindi mapagkamalan. Sumigaw si Elena, Aling Nena. Bagamat alam niyang marahil ay hindi siya maiintindihan sa malayo, lumingon si Aling Nena sa babaeng Ruso na may tingin ng pagtataka. Hindi napigilan ni Elena, tumakbo siya at niyakap ito ng mahigpit. Bumagsak ang kanyang mga luha, nahalo sa kanyang masayang ngiti. Si Aling Nena, bagamat hindi naiintindihan ang nangyayari, ay tinapik ang kanyang likod tulad ng ginawa nito sa kalye noong araw na iyon. Lumapit si Sofia at ipinaliwanag kay Aling Nena sa Filipino. Sinabi niya na hinahanap siya ni Elena sa lahat ng dako upang magpasalamat na ang arroz caldo at ang kanyang kabaitan ang nagligtas ng kanyang buhay. Nakinig si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa emosyon. Ngumiti siya at sinabi ng nanginginig ang boses, Kawawang bata, ginawa ko lang ang sa tingin ko ay tama. Ang mga simpleng salitang iyon, bagamat hindi lubos na naiintindihan ni Elena, ay naghatid ng kanyang sinseridad. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Nena.
sinusubukang gamitin ang mga salita sa Filipino na kanyang natutunan. Maraming salamat po, Aling Nena. Napakabait ninyo. Ngumiti si Aling Nena. Ang ngiti ay kasing init ng liwanag ng buwan sa ibabaw ng dagat. Ang sandaling iyon sa ilalim ng kalangitan ng Bantayan Bay ay isang larawan ng kabutihan. Si Elena, ang babaeng akala niya ay hindi mabubuhay, ay kasama ngayon ang taong nagligtas ng kanyang buhay, ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang kwento. Ang pagkikita na ito ay hindi lamang para magpasalamat, kundi ang simula ng isang malaking desisyon sa kanyang buhay. Sa maliwanag na liwanag ng buwan sa dalampasigan ng Bantayan Bay, ang sandali kung saan niyakap ni Elena si Aling Nena ay parang isang magandang nota sa simponya ng pagmamalasakit ng tao. Bumagsak ang kanyang mga luha hindi lamang dahil sa galak na muling makasama ang kanyang tagapagligtas, kundi dahil sa isang malalim na pasasalamat sa isang napakalaking puso sa maliit na katawan ng matandang nagtitinda ng sampagita. Si Aling Nena, na may mapagmahal na ngiti, ay tinapik ang kanyang likod na tila sinasabing magiging maayos ang lahat, na ang kabutihan ay hindi nangangailangan ng gantimpala. Ngunit para kay Elena, ang pagkikita na ito ay higit pa sa pasasalamat. Ito ay isang pangako. Ang desisyon na gagawa siya ng isang bagay upang suklian ang kabaitan, hindi lamang kay Aling Nena, kundi sa buong lupaing Pilipino na nag-abot sa kanya ng kamay sa kanyang sandali ng pangangailangan. Si Sofia, ang kaibigang volunteer, ay tahimik na nakasaksi sa sandali. Isinalin niya ang mga salita ni Elena kay Aling Nena, sinasabing hinahanap siya ng dalagang Ruso sa lahat ng dako upang magpasalamat na ang arroz caldo at ang kanyang kabaitan ang nagligtas ng kanyang buhay. Nakinig si Aling Nena. Kumikinang ang kanyang mga mata sa emosyon, ngunit iwinagayway lang niya ang kanyang kamay at sinabi ng may simpleng boses, "Wala akong gaanong kayamanan, kaya tumutulong lang ako sa abot ng aking makakaya." Ang mga salitang iyon, bagamat simple, ay parang isang malaking aral para kay Elena. Nabatid niya na ang kabutihan ay hindi kailangang maging maringal, hindi kailangang maging mayaman. Isang sabaw, isang tableta, o isang ngiti ay maaaring magpabago ng kapalaran. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Elena si Aling Nena sa isang maliit na kainan sa tabing dagat kung saan ginamit niya ang kaunting perang kinita niya sa kanyang pagboboluntaryo upang bumili ng simpleng pagkain. Umupo sila nang magkasama sa ilalim ng mahinang ilaw, sa tabi ng sariwang seafood at isang mangkok ng mainit na kanin. Bagamat hindi nila naiintindihan ang wika ng bawat isa, nakipag-ugnayan sila sa pamamagitan ng kanilang mga mata, kanilang mga ngiti, at kanilang mga taos-pusong kilos. Sinubukan ni Elena na ikuwento kay Aling Nena ang kanyang paglalakbay, ang kanyang mga araw ng pagboboluntaryo, at kung paano naging ikalawang tahanan niya ang Bantayan Bay. Nakinig si Aling Nena. Paminsan-minsan ay tumatango, tulad ng isang lolang ipinagmamalaki ang kanyang apo. Ang pagkikita na iyon ay hindi lamang nagpainit sa puso ni Elena, kundi nagbigay din sa kanya ng isang malaking ideya. Sa kanyang mga araw ng pagboboluntaryo, nakita niya ang mga kahirapan ng mga lokal na residente, lalo na ng mga taong tulad ni Aling Nena na nagpupumilit na mabuhay, ngunit laging handang tumulong sa iba. Naisip niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang tulungan sila, upang ipalaganap ang kabutihan na ipinakita sa kanya ni Aling Nena. Ang ideyang iyon ay nagsimula bilang isang maliit na kislap, ngunit unti-unting naging nagliliyab na apoy sa kanyang puso. Nais niyang magtatag ng isang proyekto, isang programa upang tulungan ang mga naglalako sa mga simpleng manggagawa ng bayan upang magkaroon sila ng mas magandang buhay. Ibinahagi ni Elena ang ideyang ito kay Sofia kinabukasan. Sinabi niya na nais niyang mag-organisa ng isang pondo ng suporta kung saan maaaring mag-abuloy ang mga tao ng pera upang bumili ng pagkain, gamot o magbigay pa ng pagsasanay sa mga kasanayan para sa mga taong tulad ni Aling Nena. Si Sofia, sa kanyang karanasan sa pagboboluntaryo, ay agad na sumuporta sa ideya. Iminungkahi niya na maaari silang magsimula ng paunti-unti, humihingi ng tulong sa lokal na komunidad at sa mga turista. Si Elena, bagamat alam niyang wala siyang maraming mapagkukunan, ay determinado na magsimula. Naisip niya na kung ginamit ni Aling Nena ang kanyang kaunting pera para iligtas siya, makakahanap din siya ng paraan upang lumikha ng isang himala mula sa maliliit na bagay. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magtrabaho si Elena at Sofia. Pumunta sila sa mga palengke, kainan, at maging sa mga hotel,
upang ibahagi ang kuwento ni Elena at ni Aling Nena at humingi ng mga donasyon. Si Elena, bagamat nananatiling hamon ang hadlang sa wika, ay natutong ikuwento ang kanyang karanasan ng may sinseridad. Tumayo siya sa harap ng mga tao na may nanginginig na boses, isinasalaysay ang 3 araw na walang pagkain, ang arroz caldo na nagligtas ng kanyang buhay at ang kabaitan ng isang mapagpakumbabang lola. Sa bawat pagkukuwento niya, kumikinang ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik ang mga nakikinig, nararamdaman ang kapangyarihan ng salaysay. Maraming tao ang naglabas ng kanilang mga pitaka, nag-abuloy ng maliliit na halaga. Ang ilang turista na naantig sa kwento ay nangangakong ibabahagi ito sa social media upang lalo pang ipalaganap. Di nagtagal, nabuo ang proyekto ni Elena. Tinawag nila itong Arroz Caldo ng Pag-asa. Isang pangalan na inspirasyon ng arroz caldo ni Aling Nena at ng makulay na paglubog ng araw sa Bantayan Bay. Nagsimula ang pondo sa pamamahagi ng pagkain at gamot sa mga naglalako sa bayan. Si Elena, sa tulong ni Sofia at ng mga volunteer, ay personal na naghatid ng mga pakete ng tulong. Nang ibigay niya ang isang bag ng bigas at isang kahon ng gamot sa isa pang matandang nagtitinda ng sampagita, nakita niya ang kislap sa kanilang mga mata, tulad ng kislap na marahil ay nasa kanya nang tingnan niya si Aling Nena. Ang sandaling iyon ay nagparamdam sa kanya na tama ang kanyang ginagawa, na ang kabutihan ay maaaring kumalat tulad ng mga alon sa dagat. Ngunit hindi laging madali ang paglalakbay ni Elena. Hindi simple ang pangangalap ng pondo at may mga araw na pakiramdam niya ay pagod na pagod siya sa walang tigil na trabaho. Nagdududa ang ilang tao sa kanyang mga intensyon. Iniisip na isa lamang siyang dayuhang turista na naghahanap ng kasikatan. Ang mga bulong na iyon ay sumasakit kay Elena, ngunit hindi siya sumuko. Naisip niya si Aling Nena, ang kanyang katatagan, at sinasabi niya sa sarili na kailangan niyang magpatuloy. Sa bawat pagkakataon na pakiramdam niya ay susuko siya, naaalala niya ang mainit na arroz caldo, ang mapagmahal na tingin ni Aling Nena, at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Samantala, lalo pang kumalat ang kuwento ng Arroz Caldo ng Pag-asa. Isang lokal na channel ng telebisyon ang nakipag-ugnayan kay Elena na nais siyang interbyuhin at si Aling Nena upang ikuwento ang kanilang kuwento. Si Elena, bagamat mahiyain, ay pumayag dahil naisip niya na ito ang kanyang pagkakataong magpasalamat kay Aling Nena sa harap ng lahat. Inanyayahan niya si Aling Nena sa interview at sa unang pagkakataon, humarap ang mapagpakumbabang lola sa isang kamera. Nang tanungin ng reporter kung bakit siya tumulong sa isang estranghero, ngumiti lang si Aling Nena at sinabing, dahil kailangan ng bata ng tulong. Iyon lang. Ang simpleng sagot na iyon ang nagpaiyak sa milyon-milyong manonood at ang Arroz Caldo ng Pag-asa ay nakatanggap ng mas maraming suporta kaysa dati. Si Elena, mula sa pagiging isang desperadong babae, ay naging apoy ng inspirasyon. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Nais niyang gumawa ng higit pa. Nais niyang palawakin ang Arroz Caldo ng Pag-asa at, higit sa lahat, nais niyang tiyakin na si Aling Nena, ang nagpabago ng kanyang buhay, ay magkakaroon ng mas magandang buhay. Ang araw sa umaga ay sumisilip sa mga palma, nilulubog ang Bantayan Bay sa isang malambot na liwanag. Nakatayo si Elena sa dalampasigan, tinitingnan ang malawak na asul na karagatan puno ng halo-halong emosyon. Ang kanyang proyekto, ang Arroz Caldo ng Pag-asa, ay nagsimula ng lumaganap, nagbibigay ng pag-asa sa mga naglalako at mga simpleng manggagawa ng bayan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ay alam niya na ang lahat ng tagumpay ay nagmula sa isang mangkok ng mainit na arroz caldo at sa kabaitan ni Aling Nena. Ang kanyang kuwento ay hindi na lamang isang alaala, kundi isang simbolo ng kabutihan na nagbigay inspirasyon sa libu-libong tao. Gayunpaman, hindi pa tapos ang paglalakbay ni Elena. Nais niyang gumawa ng higit pa, hindi lamang upang suklian si Aling Nena, kundi upang patunayan na ang kabutihan ay maaaring lumikha ng malalaking pagbabago. Matapos ang interview sa telebisyon, ang Arroz Caldo ng Pag-asa ay nakatanggap ng hindi inaasahang atensyon. Dumating ang mga donasyon mula sa lahat ng dako, mula sa mga lokal na residente at turista hanggang sa mga Pilipino sa ibang bansa. Isang negosyante mula sa Maynila ang nagpadala ng malaking halaga ng pera, kasama ang isang mensahe na nagsasabing ang kuwento ni Elena at ni Aling Nena ay nagpaalala sa kanya ng halaga ng kabutihan. Isang grupo ng mga estudyante mula sa Cebu ang nag-organisa ng isang fundraising event, nagtitinda ng maliliit na mangkok ng arroz caldo
upang suportahan ang proyekto. Bawat kwento, bawat aksyon ay nakapagpaantig kay Elena. Nabatid niya na ang arroz caldo ni Aling Nena ay hindi lamang nagligtas ng kanyang buhay, kundi binabago din ang buhay ng maraming tao. Sa tulong ng mga bagong mapagkukunan, pinalawak ni Elena at Sofia ang proyekto. Hindi lamang sila namahagi ng pagkain at gamot, kundi nagsimula rin silang mag-organisa ng mga workshop sa pagsasanay para sa mga nagtitinda, mga klase na nagtuturo sa kanila kung paano pamahalaan ang kanilang pananalapi upang matuto ng pangunahing Ingles, upang makipag-ugnayan sa mga turista at maging sa paggawa ng mga handicrafts upang ibenta. Bagamat hindi siya eksperto, inilaan niya ang oras upang tulungan silang matuto. Madalas niyang naiisip si Aling Nena kapag nasa harap siya ng klase. Nagtataka kung ipagmamalaki ng matanda ang kanyang ginagawa. Ang bawat ngiti ng mga kalahok sa klase ay isang paalala na tama ang kanyang ginagawa, na ang kabutihan ay maaaring kumalat tulad ng mga alon sa dagat. Ngunit sa gitna ng mga tagumpay, hinarap din ni Elena ang maraming hamon. Hindi madali ang pamamahala sa isang lumalaking proyekto. Kinailangan niyang matutong pamahalaan ang pananalapi, makipag-ugnayan sa mga volunteer, at lutasin ang maliliit na hidwaan sa loob ng grupo. May mga araw na pakiramdam niya ay mahina siya, nakaupo ng mag-isa sa kanyang inuupahang silid. Nagtataka kung may sapat siyang lakas upang magpatuloy. Ang mga bulong ng pagdududa mula sa ilong tao na nag-iisip na naghahanap lang siya ng kasikatan ay naririnig pa rin paminsan-minsan. Ngunit sa bawat pagkakataon na nangyari iyon, naaalala ni Elena si Aling Nena ang kanyang katatagan at sinasabi niya sa sarili na hindi siya dapat sumuko. Kung si Aling Nena ay nabuhay ng may kabutihan sa buong buhay niya, sa kabila ng mga kahirapan, kaya rin niyang lampasan ang mga hamon na ito. Isang hapon, habang namahagi si Elena ng pagkain sa isang palengke, bigla siyang nakatanggap ng balita mula kay Sofia. Si Aling Nena, ang taong lagi niyang sinisikap na alagaan, ay nagkasakit. Sinabi ng isang tindero na nakakakilala sa kanya na hindi nakapagbenta ang matanda ng sampagita sa loob ng ilang araw dahil humina ang kanyang kalusugan. Naramdaman ni Elena na kumirot ang kanyang puso. Agad siyang pumunta kasama si Sofia sa simpleng bahay kung saan nakatira si Aling Nena, isang napakaliit na silid. Ang mga dingding ay kinakalawang at ang bubong ay kalawangin. Nang pumasok sila, nakita nila si Aling Nena na nakahiga sa isang lumang kama na may maputlang mukha, ngunit nakangiti pa rin nang makilala siya. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay na may luha sa mga mata. Tinanong si Sofia at nalaman na si Aling Nena ay nilagnat at inubo sa loob ng ilang araw, ngunit wala siyang pera para magpatingin sa doktor. Naramdaman ni Elena na parang sinaksak ang kanyang puso. Ang babaeng nagligtas ng kanyang buhay, na nagbigay sa kanya ng lahat ng mayroon siya, ay nagdurusa ngayon ng mag-isa. Nang walang pag-aalinlangan, dinala ni Elena si Aling Nena sa isang kalapit na klinika. Ginamit niya ang pera mula sa pondo ng arroz caldo ng Pag-asa upang bayaran ang konsultasyon at ang mga gamot. Sinabi ng doktor na si Aling Nena ay mayroon lamang mahinang impeksyon, ngunit kung hindi ito gagamutin, maaaring lumala ang sitwasyon. Nakahinga ng maluwag si Elena, ngunit alam niyang kailangan niyang gumawa ng higit pa upang matiyak na hindi na muling mamumuhay si Aling Nena sa kahirapan. Matapos gumaling si Aling Nena, nagpasya si Elena na anyayahan siyang manirahan kasama niya at ng mga volunteer sa isang bahay komunidad na inupahan ng grupo. Sa simula, tumanggi si Aling Nena. Sinasabing ayaw niyang maging pabigat, ngunit matiyagang pinilit siya ni Elena at nang may sinseridad, sinasabing ito ang kanyang paraan upang suklian siya. Iniligtas mo ako, ngayon hayaan mo akong alagaan ka. Sa wakas, pumayag si Aling Nena at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nanirahan sa isang disenteng bahay na may sapat na pagkain at mga bagong kaibigan. Sa bawat pagkakataon na nakikita ni Elena na tumatawa si Aling Nena, naramdaman niya na umiinit ang kanyang puso. Samantala, patuloy na lumalago ang arroz caldo ng Pag-asa. Ang proyekto ay hindi lamang nakatulong sa mga residente ng Bantayan Bay, kundi nagbigay din ng inspirasyon sa ibang mga komunidad sa Pilipinas. Isang grupo ng mga volunteer mula sa Iloilo ang nakipag-ugnayan kay Elena na nais matuto mula sa kanyang modelo. Isang internasyonal na non-government organization, NGO, ang nag-alok ng pakikipagtulungan, nangangakong magbigay ng suportang pinansyal upang palawakin ang proyekto. Si Elena, mula sa pagiging isang stranded na babae sa gilid ng daan, ay naging isang leader, isang apoy ng inspirasyon.
Ngunit laging ipinaalala niya sa lahat na nagsimula ang lahat kay Aling Nena sa isang maliit na mangkok ng arroz caldo na naglalaman ng isang karagatan ng kabutihan. Gayunpaman, nagsimula ring harapin ni Elena ang isang malaking tanong. Ano ang magiging hinaharap niya? Inanunsyo ng Embahada ng Russia na malapit nang magpatuloy ang mga internasyonal na flight at maaari na siyang umuwi kung nais niya. Ngunit kapag iniisip niyang iwanan ang Bantayan Bay, iwanan si Aling Nena at ang arroz caldo ng Pag-asa, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Nakahanap siya ng layunin sa buhay dito, sa gitna ng mga alon at ng mga taong may mainit na puso. Dapat ba siyang manatili at ipagpatuloy ang kanyang misyon? O dapat siyang bumalik sa Russia at magsimula ng isang bagong buhay, dala ang mga aral ng baybaying ito? Ang tanong na iyon ay bumabagabag sa kanya, ngunit alam niyang anuman ang kanyang desisyon, si Aling Nena at ang Bantayan Bay ay laging magiging bahagi ng kanyang puso. Maaga pa ng umaga sa baybayin ng Bantayan Bay, nang ang unang sinag ng araw ay sumilip sa mga palma. Nakatayo si Elena sa harap ng bahay komunidad ng mga volunteer, may hawak na isang tasa ng mabangong kape. Tinitigan niya si Aling Nena, na ngayon ay mas malakas na, nakaupo sa isang maliit na upuan sa labas, nakangiti habang nakikipag-usap sa isang batang volunteer. Ang simpleng, ngunit mainit na larawang iyon, ay nagpuno sa puso ni Elena ng kagalakan. Ang arroz caldo ng Pag-asa. Ang proyekto na kanyang itinayo kasama si Sofia mula sa kanyang sariling kuwento, ay naging apoy na nagpainit hindi lamang sa mga nangangailangan ng bayan, kundi pati na rin sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit sa gitna ng abala at makabuluhang mga araw, isang malaking tanong ang patuloy na nasa kanyang isipan. Saan siya pupunta at ano ang gagawin niya? Nang magpatuloy ang mga internasyonal na flight, ang anunsyo mula sa Embahada ng Russia ay dumating na parang bigla ang bugso ng hangin. Matapos ang halos isang taon ng pagiging stranded, si Elena ngayon ay may pagkakataon ng bumalik sa kanyang sariling bayan, ang kanyang pamilya sa Russia na nag-alala para sa kanya sa mahabang panahon ay patuloy na tumatawag. Pinipilit siya nilang umuwi. Binabanggit ang malamig na taglamig, ang mga hapunan ng pamilya, at ang isang matatag na buhay na naghihintay sa kanya. Ngunit sa bawat pagkakataon na iniisip niyang iwanan ang Bantayan Bay, nakaramdam si Elena ng kawalan. Ang baybaying ito, kasama ang mga alon nito, ang abalang palengke nito, at ang mga taong may mainit na puso tulad ni Aling Nena, ay naging kanyang ikalawang tahanan. Ang arroz caldo ng Pag-asa ay ang kanyang hilig, ang patunay ng kanyang pasasalamat at ang kanyang pagtitiyaga upang malampasan ang mga kahirapan. Maaari ba niyang iwanan ang lahat? Nagpasya si Elena na maglaan ng oras upang mag-isip. Madalas siyang naglalakad sa dalampasigan sa gabi. Hinahayaan ang tunog ng mga alon at ang simoy ng hangin sa dagat na tumulong sa kanya na mag-isip. Isang beses siyang umupo sa buhangin, tinitingnan ang abot tanaw kung saan nagsasama ang langit at dagat. Naisip niya ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang babaeng nag-aayuno sa gilid ng daan hanggang sa pagiging leader ng isang proyekto na nagpabago sa buhay ng daan-daang tao. Naisip niya si Aling Nena na hindi lamang nagligtas ng kanyang buhay, kundi nagturo din sa kanya na ang kabutihan ang pinakamalaking lakas. At naisip niya ang kanyang sarili sa kung ano ang nais niyang iwan sa mundong ito. Habang nagmumuni-muni, lalo niyang napagtanto na ang Bantayan Bay ang nagbigay sa kanya ng layunin, isang bagong pamilya at isang dahilan upang mabuhay. Samantala, patuloy na lumalakas ang arroz caldo ng Pag-asa sa suporta ng mga NGO at ng internasyonal na komunidad. Ang proyekto ay hindi lamang nakatulong sa mga residente ng Bantayan Bay, kundi lumawak din sa mga karatig probinsya. Si Elena at Sofia ay nag-organisa ng mga workshop, ibinahagi ang kanilang modelo sa ibang mga grupo ng volunteer. Nilikha ang isang channel sa YouTube na nagkukuwento ng mga nakakaantig na karanasan ng mga taong tinulungan ng proyekto at bawat video ay nakakuha ng libu-libong views. Si Elena, bagamat mahiyain sa harap ng kamera, ay unti-unting naging pamilyar na mukha na kumakatawan sa diwa ng kabutihan, ngunit laging binibigyang diin na nagsimula ang lahat kay Aling Nena sa isang maliit na mangkok ng arroz caldo na nagliyab sa kanyang puso. Si Aling Nena, na ngayon ay nakatira na kasama ang grupo ng mga volunteer, ay naging isang mahalagang bahagi ng arroz caldo ng Pag-asa. Bagamat matanda na, nais pa rin niyang lumahok sa mga aktibidad, mula sa pagbalot ng mga regalo para sa mga nangangailangan hanggang sa pakikipag-usap sa mga batang volunteer.
Madalas siyang nakikita ni Elena na nagkukuwento ng may nanginginig na boses, ngunit puno ng pagmamalaki tungkol sa kanyang mga araw na nagtitinda ng sampagita. Ang mga kwentong iyon ay hindi lamang nagbigay inspirasyon sa grupo, kundi nagpaalala rin kay Elena na si Aling Nena ay hindi lamang ang kanyang tagapagligtas, kundi isang simbolo ng katatagan at walang pasubaling kabutihan. Isang araw, habang naghahanda si Elena para sa isang malaking fundraising event sa sentro ng Bantayan Bay, dinalhan siya ni Sofia ng sorpresa. Isang internasyonal na organisasyon ang nag-alok ng sponsorship upang gawing formal na non-profit organization ang Arroz Caldo ng Pag-asa na si Elena ang direktor. Nais nila na maglakbay siya sa ibang bansa, ibahagi ang kanyang kwento at magtatag ng mga katulad na proyekto. Ang alok na iyon ay kapwa oportunidad at hamon. Nangangahulugan ito na maaari niyang dalhin ang kabutihan ni Aling Nena sa mundo, ngunit maaaring kailanganin din niyang iwanan ang Bantayan Bay sa loob ng ilang panahon. Naramdaman ni Elena na nahahati ang kanyang puso. Nais niyang manatili sa tabi ni Aling Nena at ng komunidad na nagbigay sa kanya ng lahat, ngunit nais din niyang ipalaganap ang kanyang kuwento upang malaman ng mundo na ang isang mangkok ng arroz caldo ay maaaring magpabago ng buhay. Nagpasya si Elena na humingi ng payo kay Aling Nena. Isang gabi, umupo siya sa tabi nito sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw ng bahay komunidad. Sa pamamagitan ni Sofia, isinalaysay niya ang tungkol sa alok at ang kanyang pag-aalala. Nakinig si Aling Nena. Ang kanyang mabubuting mata ay nakatingin ng diretso sa kanya. Nang matapos magsalita si Elena, hinawakan niya ang kamay nito at dahan-dahang sinabi, "Ano man ang gawin mo, anak ko, basta masaya ka at tumutulong sa iba. Naniniwala ako sa iyo." Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit puno ng lakas na parang hangin na nagpakalma sa mga ulap sa puso ni Elena. Nabatid niya na saan man siya magpunta, si Aling Nena at ang Bantayan Bay ay mananatiling bahagi niya. Maaari niyang dalhin ang kanyang kwento sa mundo at pagkatapos ay bumalik upang ipagpatuloy ang pagbuo ng Arroz Caldo ng Pag-asa sa baybaying ito. Matapos ang maraming araw ng pagmumuni-muni, gumawa si Elena ng isang desisyon. Mananatili siya sa Bantayan Bay. Gagawin niya ang Arroz Caldo ng Pag-asa na isang matatag na organisasyon, ngunit tatanggapin din niya ang imbitasyon na maglakbay sa ibang bansa kung kinakailangan upang ibahagi ang kuwento at matuto. Nais niyang balansehin ang pananatili at ang pagpapalaganap, hindi lamang upang tulungan ang mga residente ng bayan, kundi upang magbigay inspirasyon din sa ibang mga komunidad. Ang desisyong iyon ang nagpakalma sa kanya. Alam niya na natagpuan niya ang kanyang landas, isang landas na nililiwanagan ng kabutihan ni Aling Nena. Ang fundraising event sa sentro ng Bantayan Bay ay naging matagumpay. Daan-daang tao ang dumalo, mula sa mga lokal na residente hanggang sa mga internasyonal na turista. Si Aling Nena, na nakasuot ng bagong damit na regalo ni Elena, ay umakyat sa entablado habang ikinukuwento ni Elena ang kanyang kuwento. Nang magsalita siya tungkol sa Arroz Caldo, tungkol sa kabutihang nagligtas ng kanyang buhay, ang buong madla ay natahimik at pagkatapos ay pumalakpak ng malakas. Tinitigan ni Elena si Aling Nena, tinitigan ang masayang mukha sa gitna ng maraming tao at nakaramdam ng malalim na pagmamalaki. Alam niya na, anuman ang mangyari sa hinaharap, ang kwento niya at ni Aling Nena ay mananatiling apoy na hindi kailanman mamamatay. Nagliliyab ang kalangitan ng Bantayan Bay sa paglubog ng araw habang dahan-dahang hinahalikan ng mga alon ang ginintuang buhangin. Nasa dalampasigan si Elena kung saan niya muling nakasama si Aling Nena sa ilalim ng liwanag ng buwan puno ng damdamin. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula nang siya ay himatayin sa gilid ng daan at ang Arroz Caldo ni Aling Nena ay hindi lamang nagligtas ng kanyang buhay, kundi nagbukas din sa kanya ng isang kamangha-manghang paglalakbay. Ang Arroz Caldo ng Pag-asa, mula sa pagiging isang maliit na ideya, ay naging isang formal na non-profit organization na nagbigay ng pag-asa sa libu-libong nangangailangan. Ngunit para kay Elena, ang pinakamahalaga ay hindi ang mga numero, kundi ang tingin ng pagmamalaki ni Aling Nena, ang mga ngiti ng mga taong kanyang tinutulungan, at ang pakiramdam na natagpuan niya ang kanyang tunay na tahanan. Ang desisyon na manatili sa Bantayan Bay, ngunit patuloy na ipalaganap ang kwento sa mundo, ay nagbigay kay Elena ng malinaw na direksyon. Siya at si Sofia, kasama ang lumalaking grupo ng mga volunteer, ay patuloy na pinalawak ang Arroz Caldo ng Pag-asa. Nagtayo sila ng isang maliit na sentro sa bayan,
kung saan hindi lamang sila namahagi ng pagkain at gamot, kundi nag-organisa rin ng mga workshop sa pagsasanay mula sa pananahi hanggang sa paggawa ng mga handicrafts. Ang mga taong tulad ni Aling Nena na nagpupumilit na mabuhay, ngayon ay may pagkakataong matuto ng mga bagong kasanayan, kumita ng karagdagang kita at mamuhay ng mas matatag. Sa bawat pagkakataon na nakikita ni Elena na lumalabas sila ng klase ng may kumpiyansa, naramdaman niya na umiinit ang kanyang puso. Si Aling Nena, na ngayon ay lola na ng buong grupo ng mga volunteer, ay pinanatili ang kanyang mapagmahal na ngiti at ang kanyang napakalaking puso. Bagamat hindi na niya kailangang magbenta ng sampaguita sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nais pa rin niyang lumahok sa mga aktibidad ng Arroz Caldo ng Pag-asa. Madalas siyang nakaupo upang magbalot ng mga regalo para sa mga nangangailangan, upang magkuwento sa mga bata, at kung minsan ay umupo lamang sa tabi ni Elena, hawak ang kanyang kamay tulad ng isang tunay na lola. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Elena ng malalim na pagmamahal na hindi nangangailangan ng mga salita upang ipahayag. Alam niya na saan man siya magpunta, si Aling Nena ang magiging gabay niya. Ang kwento ni Elena at ni Aling Nena sa pamamagitan ng Arroz Caldo ng Pag-asa ay lumampas na sa mga hangganan ng Bantayan Bay. Inanyayahan ng isang internasyonal na organisasyon si Elena sa Europa upang ibahagi ang kanyang kuwento sa isang kumperensya tungkol sa kabutihan at pagpapaunlad ng komunidad. Nagdala siya ng larawan ni Aling Nena, ng Arroz Caldo at ng mga tao ng Bantayan Bay. Isinalaysay niya ang kanyang paglalakbay sa harap ng daan-daang tao. Nang matapos ang kanyang talumpati, tumayo ang buong madla at pumalakpak at maraming tao ang umiyak. Si Elena ay nasa entablado, iniisip si Aling Nena at sinasabi sa sarili na ang lahat ng ginagawa niya ay para ipagmalaki siya ni Aling Nena. Ang paglalakbay na iyon ay hindi lamang nagpalaganap ng kuwento, kundi nakakuha rin ng malalaking donasyon na nakatulong sa Arroz Caldo ng Pag-asa upang palawakin pa ang mga proyekto. Ngunit sa gitna ng mga tagumpay, hindi kailanman nakalimutan ni Elena ang mahihirap na araw. Madalas siyang bumabalik sa kalye kung saan siya nahimatay, umupo sa ilalim ng puno at naaalala ang sandali nang lumitaw si Aling Nena. Ang mga alaalang iyon ang nagpaalala sa kanya na anuman ang kanyang naabot, siya pa rin ang babaeng nag-ayuno, ang babaeng nawalan ng pag-asa. At tanging salamat sa kabaitan ng isang estranghero, siya ay nakarating sa kung saan siya ngayon. Nagpasya siyang maglagay ng isang maliit na karatula sa sentro ng Arroz Caldo ng Pag-asa na may nakaukit na mga salita. Nagsimula ang lahat sa isang mangkok ng Arroz Caldo. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang pagpupugay kay Aling Nena, kundi isang paalala na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay maaaring magpabago sa mundo. Isang hapon, habang nakaupo sina Elena at Aling Nena sa dalampasigan, tinitingnan ang paglubog ng araw. Hinawakan niya ang kamay ni Aling Nena at sinabi sa pamamagitan ng isang interpreter, "Aling Nena, mananatili ako dito, magpakailanman. Nais kong maging tahanan ko ang Bantayan Bay at nais kong patuloy na tulungan ang mga taong tulad ninyo na tumulong sa akin." Ngumiti si Aling Nena. Kumikinang ang kanyang mga mata sa kaligayahan. Hindi siya nagsalita ng marami. Tinapik lang niya ang kamay ni Elena, ngunit ang kanyang tingin ay nagsalita ng lahat. Para sa kanya, si Elena ay hindi lamang ang babaeng kanyang iniligtas, kundi isang anak, isang taong nagpalaganap ng kanyang kabutihan sa mundo. Ang kuwento ni Elena at ni Aling Nena, bagamat lumaganap na sa lahat ng dako, ay hindi kailanman nawalan ng kapangyarihan. Bawat taong nakarinig ng kuwento ay nakaramdam ng isang bagay pagkaantig sa sitwasyon ni Elena. Takot sa pag-iisip ng kanyang mga araw ng pag-iisa, pag-asa ng lumitaw si Aling Nena, at pagmamalaki sa paraan ng kanyang pagbalik ng pabor. Ang ilang tao ay nakaramdam ng pagkaalarma, galit sa mga kahirapan na hinarap ni Elena, ngunit lahat sila ay sumang-ayon na ang kuwentong ito ay isang panawagan, isang paalala na ang kabutihan ay maaaring lampasan ang lahat ng hadlang mula sa wika hanggang sa nasyonalidad. Ang Arroz Caldo ng Pag-asa ngayon ay hindi lamang isang proyekto, kundi isang kilusan. Maraming komunidad sa Pilipinas at maging sa buong mundo ang nagsisimulang tularan nito, lumilikha ng sarili nilang Arroz Caldo ng Pag-asa, maliliit ngunit makabuluhang aksyon. Si Elena, mula sa pagiging isang stranded na turista, ay naging simbolo ng pasasalamat at katatagan. Ngunit laging sinasabi niya na hindi siya ang protagonista. Ang protagonista ay si Aling Nena, ang Arroz Caldo,
ang init ng pusong Pilipino na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Nang tuluyang lumubog ang paglubog ng araw sa dagat ng Bantayan Bay, tumayo si Elena, hinawakan ang kamay ni Aling Nena at naglakad sila patungo sa bahay komunidad. Alam niya na, anuman ang mangyari sa hinaharap, ipagpapatuloy niya ang paglalakbay na ito, dala ang kabutihan ni Aling Nena sa lahat ng dako. Ang kanyang kuwento, tulad ng mga alon, ay laging hahampas sa dalampasigan, kumakalat at nagbibigay inspirasyon sa mga naniniwala sa kapangyarihan ng pagmamalasakit ng tao. Maraming salamat sa pagbabasa ng nakakaantig na kuwentong ito. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay ni Elena at ni Aling Nena, ibahagi ang salaysay na ito upang makatuklas ng mas maraming makabuluhang kuwento. Mag-iwan ng komento, ibahagi ang iyong mga damdamin at sama-sama nating ipalaganap ang kabutihan sa lahat.